Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Walang jurisdiksyon ng ICI sa kanya kaya hindi haharap si Congressman Paulo Duterte sa pagdinig. Sa kabilang banda, humarap naman si Majority Leader Sandro Marcos sa pagdinig ng ICI ngayong araw. Habang ICI Commissioner Babe Singson dumaing sa sitwasyon ng ICI kasabay ng pagbibitiw effective December 15. Narito ang report. Tumanggi si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na dumalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa kanyang distrito. Tinawag ni Pulong ang komisyon na walang kapangyarihan at ginagamit lamang umano para sa pamumulitika at panggigipit. Sa isang sulat na ipinadala kay ICI Chair Andres Reyes Jr., iginiit ni Duterte na ang komisyon na nilikha sa ilalim ng Executive Order 94 o ang ICI ay bahagi ng ehekutibo at walang otoridad na ipatawag o pilitin ang isang kasalukuyang miyembro ng Kongreso batay sa doktrina ng separation of powers. Dagdag pa niya, malabo at walang sapat na batayan ang imbitasyong ipinadala sa kanya. Anya, ang kawalan ng malinaw na detalye ay paglabag sa due process at patas na pagdinig. Nilinaw rin ng kongresista na hindi siya miyembro ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022, panahong inuugnay sa umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ang mga tanong ng komisyon. Sa kabilang banda, humarap naman ngayong araw sa ICI si Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon sa mambabatas, voluntaryo ang pagharap nito sa ICI. Gayunman ay nag-request ng executive session na pinayagan naman ng komisyon dahilan upang hindi na ma-livestream ang pagdinig. Samantala, inihayag ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na kulang sa pondo at legal na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa ICI Commissioner, mula nang likhain ang ICI noong Setyembre, hindi pa ito nabibigyan ng sapat na budget. Nanawagan din si Singson sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas para palakasin ang kapangyarihan ng komisyon, kabilang ang pag-issue ng subpoena, pagsuspende ng mga opisyal, pag-freeze ng assets at pagsasampa ng kaso. Inihayag ni Singson ang kanyang pagbibitiw effective December 15 ay dahil sa kalusugan, seguridad at pangangailangan ng pamilya. Anya, tapos na ang trabaho nito at nagawa na niya ang teknikal na paliwanag at rekomendasyong kailangan ng ICI. Sinabi rin niyang ilang beses siyang naospital dahil sa stress at nais niyang makabalik sa pribadong pamumuhay. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na naging sanhi ng kaguluhan ang pasabog niya hinggil sa korupsyon sa flood control projects. Humingi pa ng tawad ang Pangulo sa nangyayaring gulo ngayon, pero giit niya, bahagi ito ng malaking reformang kailangang gawin sa pamahalaan. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillan. Aminado ang Pangulo na naging disruptive ang ginagawa niyang reforma sa pamahalaan, partikular na nang ipinag-utos niya ang investigasyon sa flood control scandal. Pero anya, naniniwala siyang kailangan nitong gawin para mawakasan na ang malawakang korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Well, the truth of the matter is, it really has been a difficult time because I knew that what we were starting would really be disruptive and but we are trying precisely to change the entire system. Inihalin tulad pa niya sa pagtanggal ng cancer, ang paglilinis sa sistema ng katiwalian at pang-aabuso sa gobyerno. Tiwala naman ng Pangulo na mabilis na makakabangon ang bansa. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. We had to go through that. And I'm sorry that the people suffered because of it.
but it had to be done. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang fellowship kagabi kasama ang Malacanang Press Corps kung saan niya hiningi ang tulong ng media sa paglaban sa fake news. Sa gitna yan ng pagkakadawit ng pangalan ng Pangulo, pati na ang kanyang mga kaanak sa umunay korupsyon sa flood control projects. Nang magsimula ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lumabas ang matitinding paratang sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Inakusahan pa ng dating kongresistang si Zaldico ang Pangulo na nakinabang sa kickback sa flood control projects. Nagdulot ito ng sunod-sunod na malawakang protesta, pati na ang panawagan sa pagbibitiw ng Pangulo. Kaugnay niyan, matapos magbitiw ni Rogelio Babe Singson bilang miyembro ng ICI, sinabi ng palasyo na naiintindihan nito ang dahilan ng opisyal. Sa isang pahayag sa radyo ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niyang nirerespeto ng palasyo na dahil sa isyong kalusugan ang dahilan ni Singson kaya siya magbibitiw sa ICI. Naniniwala ang Malacanang na mananatiling matatag ang ICI kahit nabawasan ito ng miyembro dahil marami pa ring natitira na magagaling na opisyal ng komisyon. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, LPA na binabantayan ng Pag-asa, isa ng ganap na bagyo. Siyam na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na binihag ng rebelding Houthi makakauwi na ng bansa. At Alas Pilipinas Men's Volleyball Team handang sumabak sa SEA Games sa Thailand. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.